Mainit na balita. At nagagalit siya kasi ba't daw sila inaakusahan ng Mm. subordination by perjury. Hindi po, Sir Dan, subornation of perjury. Hindi subordination by perjury. Mali po ang pagka-Google ninyo. Kung hindi ka marunong sa batas, katulad ni Abante at saka ni Fernandez, akala mo talaga totoo yung sinasabi ng mga ito. Hindi si Garma, itong mga ito na merong Davao Death Squad, may reward system. Pero, kung titignan niyo yung affidavit ni Garma, puro hearsay yun eh. It will not stand in court. Sabi ni Fernandez Fernandez ay, di ba, hindi na kailangan maging abogado. I-google na lang. Yan, mali yung Google. Paano yan? Di ba? Ang problema rito, ito lang ang kinakatakot ko. Kung ididemanda si Fernandez at saka si Abante, kasi hawak din nila ang DOJ nawala na nga, na-dilute na nga yung separation of powers Yan ang isang pangit na ginawa nitong mga ito Yan ba'y magiging impartial? Kasi nababoy na napakababoy na ng DOJ ngayon. Ang daming ang magagaling na mga tao, babae at lalaki dyan sa DOJ na mga kaibigan ko, na mga professional. Sila mismo nagre-reklamo na nabababoy na ang DOJ. Oh my God. Wini-weaponize na ang DOJ. Ang good news, na-karma. Kaya nga, alam mo, Ma'am Jubes, Opo, sir. hindi na daw mababang kapulungan ang tawag Ano na po? Mayabang na kapulungan. Oh my God. Kasi ang yayabang Grabe. Yung pala, nung nabuking kayo ni Grijaldo, ni Colonel Grijaldo, na namimilit kayo, di nag-resign sila. Temporarily lang naman. Itong statement, Opo. basahin natin yung statement. In fairness, kay Dan Fernandez, kay Representative Dan Fernandez, ito sabi niya, word for word sasabihin ko we will be trying. Ganun siya magsalita, di ba? Si Dan Fernandez. Opo. Dan Fernandez, hindi Fernandez. Hindi na F Sabi niya, we will be trying to relieve temporarily. Tinabi talaga niya relief temporarily. Walang rin. Relief temporarily. Our chairmanship, sabi niya, in order to discuss this in a transparent and impartial and honest investigation on this matter. Ito masabi ni Dan Fernandez, fitong futing tufa, pinaputinit tefiterio ang futong fatong. Ano ba yan? Puro F yan. Ikaw talaga, sir. Sabi pa niya, Pacifica Falayfay, Viuda de Kalaykay. Fifita Fofongay, Viuda de Kalaykay. Yan ang sabi niya. Actor ka talaga, sir. Oo, sige na nga. Pero ito, totoo naman, Opo, di ba? opo. Ito pa sabi niya, nagagalit siya kasi ba't daw sila inaakusahan ng subordination by perjury. Hindi po, Sir Dan, subornation of perjury. Hindi subordination by perjury. Mali po ang pagka-Google ninyo. Ito ay subornation of perjury, hindi subordination by perjury. Yan. So, kumpanyero Google, mali po ang search parameters ninyo. Medyo hindi Na wrong maganda. spelling. Oo. Bago, ito pa nakakapagtaka, Opo. in an attempt to extricate themselves dun sa akusasyon ni Colonel Grijaldo, pinagawa nila ng statement yung dalawang abogado ni Colonel Garma na sinasabing wala daw pamimilit at nakita daw nila doon, nandoon sila. Siyempre, anong sasabihin ng mga abogado? May pamimilit. Kasi pag abogado ka, sinabi mo, may namimilit, may crime na nangyayari sa harapan mo, dapat right there and then, nag-react ka. Bakit ilang 1 week yata o more than a week bago naglabas ng statement yung dalawang abogado? At we understand yung dalawang abogado, kasi nako-coerce sila kasi nakakulong yung kanilang kliyente. Na nagbigay bigla ng statement na alam nyo, eto nakakatawa sa statement na yon. Sinasabi nila, ayan,
nireveal na ni Garma na may reward system. Yan, okay. Eto na. Kung hindi ka marunong sa batas, katulad ni Abante at saka ni Fernandez pala. Sorry, ni Fernandez, hindi kaya ako mahipa ng hangin. Ginagawa kong ito. Wrong spell. At saka yung mga laymen na yun ang kanilang audience sa kanilang paninira. Akala mo talaga totoo yung sinasabi ng mga ito. Hindi si Garma itong mga ito na merong Davao Death Squad, may reward system. Pero kung titignan niyo yung affidavit ni Garma, puro hearsay yun eh. It will not stand in court. Oo. Hearsay. Kita mo, sabi niya, noon daw Mayo, tinawagan siya ni Pangulong Duterte. Hindi pa siya Pangulo noon, kasi noon of June 30, according to the Constitution, ang term ng office ng Presidente. So, nag-umpisang term niya, June 12 noon. June 30, 2016. Yun. At tinawagan na siya ng Mayo nung hindi pa nanunumpa, hindi pa nag-assume office si Pangulong Duterte at sinabi, siya daw ay sumali sa gagawing death squad. Yung war on drugs, sumali daw siya. Okay. Then, nung sinasabi daw na siya ay sumali, sabi niya, nag-decline daw siya, umayaw siya. Sabi niya, wala akong skills and experience, something like that, para dyan sa war on drugs. So, anong evidentiary value noong affidavit na yon? Ngayon, kung talagang, yan ay ebidensya ng krimen, isama niyo na yan, yung sinasabi niyong pag-amin ni Pangulong Duterte. Alam mo, kay Dan Fernandez, huwag na kayong masyadong mag-social media, at darating ang panahon, ididemanda kayo. Oo, sigurado yan. Maniwala kayo't dili. Oo, matidemanda yan ng subordination by perjury. And sabi ni Fernandez pala. Sabi ni Fernandez Fernandez ay, di ba, hindi na kailangan maging abogado. I-google na lang. Yan, mali yung Google. Paano yan? Di ba? Ito exercise. Parang Dan, pagbalasakitan natin yung tao. Eto gawin mo exercise, yung tongue twister para masanay ka, Peter Piper? Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's a peck of pickled peppers? Peter Piper picked that. Ulitin mo. Repeat after me, Dan. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's a peck of pickled peppers? Peter Piper picked. Galing Eto. Di sinundan ni Dan. Opo. Sabi niya, Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers? Peter Piper picked. Ba't naging F lahat? Di ba F lahat? Para baliktad nga Para masanay siya. Ang problema, Mahirap. si Peter Piper ko, puro laway yung mikropono. Disinfect nyo mamaya to. Nakakahiya naman kay Boss Lou. Teka. Nakakaya kayo. Peter Piper tayo. Peter Piper Peter Piper. Kaya dinidisinfect ko. Ayan galing nagabuhay ko. Ang hirap doon. Pero sir, sa ganung sitwasyon, kagaya na akusahan daw sila, what will happen next? Sabihin mo lang, anong laban nung nagsalita? Eto nga ang problema Ginagamit pa rin nila yung poder nila. Di ba, inaringan pa nila si Grijaldo. We are going after you. Anong going after you mo? Masama ba mag-akusa? Krimen ba mag-akusa? Akusahan muna namin kayo. Punta muna tayong piskalya. Ang problema rito, eto lang ang kinakatakot ko. Kung ididemanda si Fernandez at saka si Abante, kasi ang nangyayari ngayon na Jubes, for the first time, mukhang may collusion ang executive at saka ang legislative tungkol dito sa demolition job na ito na Pogo, Duterte. Ewan ko kung ipa-file ni Boying Remulla ng DOJ. Kasi hawak din nila ang DOJ nawala na nga, na-dilute na nga yung separation of powers Yan ang isang pangit na ginawa nitong mga ito Yan ba'y magiging impartial? Kasi nababoy na
napakababoy na ng DOJ ngayon. Alam mo, ang daming ang magagaling na mga tao, babae at lalaki dyan sa DOJ, na mga kaibigan ko, na mga professional. Sila mismo nagre-reklamo na nabababoy na ang DOJ. Oh my God. Wini-weaponize na ang DOJ para labanan yung mga kalaban nitong administrasyon. Yun ang problema. Kita ba yung Teves? 10 ang witnesses nila na nagtuturo, di umano, kay Congressman Teves. Noong nagkaroon na ng sariling abogado itong mga to, kasi ang dating abogado nila, sinupply lang ng NBI. Inatras nila at the preliminary investigation stage. Inatras nila yung kanilang statement. Ordinarily, hindi na ipa-file yan eh. Pinail pa rin. Bakit? Siyempre, pinipressure. Kasi si Remulla na mismo, antimano, hindi ba nga tapos ang investigation, tinuturo na si Teves. Bakit? Kasi yung presidente, ilang araw pa lang pagkamatay ni Digamo, kumpinsido na siya na si Teves yung guilty. Paano yun? Yun ang chief executive, under niyan DOJ. Can the DOJ do anything other than file a case against Teves? Siyempre hindi. Under the doctrine of qualified political agency. Alter ego sila ng presidente. Ayun ang mabigat dito sa justice system natin. Yan ang isa sa pinakamalaking kasalanan ng administrasyon na ito. Na dinilute nila yung separation of power sa parang may kasabwatan na ang lehislatura at ang ehekutibo, yung executive agencies. Kaya kamote, anong aasahan mong justice? Malaking milagro pag pinailan si Dan Fernandez at saka si Benny Abante. Malaking milagro yan. Pero someone has to try. So abangan, kumbaga, ang susunod na kabanata.